So, tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu, at ang inang lupa. No, ngayon po ay ano ba ngayon? May 24, 2025. Ayan. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay, Marlica, Kingdom of God, the Lufasugsulo Empire, the Rule Islam, the 11 countries, one sea, at mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at syempre, mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kapayapaan, at katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. So, this is my continuation, ano? Okay. Mga mahal kong kapatid, lubos ako nagpapasalamat sa inyo. Okay? Kasi, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang mga simpleng mga tulong nyo sa akin, malayo po ang nararating dilidimin yan. Okay? At, so far kasi, dahil maraming ginagawa, maraming inaayos, okay? So to make the story short, nais ko kayong pasalamatan lahat. Ako po ang mas mapalad dahil nandyan kayo para sa akin. At thank you so much sa lahat ng mga kapatid dahil mula nung nakaraan na inilabas ko ang initial. Actually po yung DNA na yon is ano lang po yon, initial lang pa po yon. Marami po kasing proseso kasi yung DNA na sinasabi, hindi po yan basta-basta na DNA. At I, Lidimin Canoto, declared, yung DNA na yan ay hindi ho siya basta-basta na DNA, may kinalaman po yan sa mga kaimpaktuhan. What I mean is, may kinalaman yan sa mga aliens, sa ibang mga nilalang, no? Aminin ko na, magpakatuto tayo. May kinalaman din po yan tungkol sa mga Illuminati, no? Kaya yung iba, daw yun na magsalita sila Illuminati, but no, ako, aminin ko, I am part of Illuminati, but always remember, wala kasing nilalang ang Panginoon na masama. Ang nilalang lang niya ang nagpakasama. Okay? So, sana maliwanag yan sa inyo. Sabi ng iba, nung una talagang grabe, no? Pero ako na ho nagsasabi, Illuminati rin po ang magwawakas sa kapwa nila Illuminati. Okay? Kasi, to make the story short, huwag kayo manghusga. Okay? Ngayon, gusto kong pasalamatan lahat-lahat kayo. Lalo na yung mga nanalangin para sa akin, no? Tumutulong para sa akin, naniniwala. Alam nyo ba na mula noong nakaraan na inilabas ko yung tungkol sa DNA ko. That is the partial. Hindi pa po yun kabuuan. Kasi may kinalaman yon. Nako ho. Kaya nga missing link, 'di ba? Pag sinabi ng link, may kinalaman siya sa high technology. In reverse program, we have the missing link number 1, number 2. We have the IMF Federal tawag nito, federal. Sabi nila, ma'am, mula na yung IMF, ma'am, mula na yung Fed kasi bagsak na yung sarado pag sure kayo dyan, oy. Hindi man yun sasabihin na sarado. Ano lang yun, kumbaga parang sila ay pinapaalalahanan lang na yung kanilang mga kontrata, yan, ay basta may kalaliman ito, okay? So, hello kay Kuya Benji Tubera, no? Gandang hapon si Slidimin. Puri na nagsugin din mga sinugo from San Nicolas, Pangasinan. So, ayan. Nag-usap kami kanina at I'm sure naliwanagan siya kaganina. Okay. Dito tayo tututok sa DNA. Hindi lang ho yun eh. Hindi lang ho yun. Ayan. Hindi lang po yun yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Sobra po talaga. Ibang klase yung DNA. No? Ibang klase yung DNA. Hindi siya basta-basta na DNA na dugo-dugo lang, hindi ho. No? At hindi ko yung pinagyayabang sa inyo. Sa hapong ito, meron akong, kasi ang tao sees to believe eh. Naawa na lang kasi ako sa tao, sa totoo lang. Pag pinagsabihan mo, paalalahan mo, tapos yung iba, mag-ano pa sa akin. Talaga lang naman. So far, wag nyo pong kalimutan pa rin ang the big one. Kasi ho, based on my monitoring, nako po,
Always remember ha, the ring of fire is very, very, very active. Okay, may nagtanong sa akin, Ma'am, no? Maano ba talaga yung network, ma'am? Yes, darating talaga yan. Naalala nyo bang sinabi ko sa inyo, maglagay kayo ng dahon ng gabi? Ayan, sinabi ko na sa inyo. Before pa yan. Or baka naman antayin nyo pa na biglaan na magkawala ng ano, no? Ng tawag dito. Kasi may posibilidad kasi yan. Baka magtaka kayo na pag, ano ba, paano ko ba ipaliwanag? Pag biglang mamamatay ang internet, tapos bigla siyang magkaroon kasi ito ng effect dito sa mga cellphone nyo. So, may mga cellphone na may tendency na biglang magsabog. No? Ops, sandali lang. Ibang klaseng paliwanag ni Lidimin, no? Kasi yung iba, sasabihin, saan kayo kinuha ni Lidimin doon? So, pag short kayo, tingnan nyo ngayon ang Comelec, hanggang ngayon, hindi pa rin, may mga tanong pa rin na hindi pa rin nila masagot-sagot, pero kayang sagutin natin yan sa isang Pero, matigas man ang ulo nyo, o di magpatayan kayo dyan. Sige. O, nagkamali ba si Lidimin? Ito na lang ha, mga mahal kong kapatid. Sabi ko sa inyo, ang mga mahal natin mga kapatid dyan, lalo na may mga chikiting-chikiting, oh my God, mag-ano kayo kasi maraming nangyayari ngayon. Wala namang ulan, biglang bumabaha, no? Meron pa akong nakita, no? Biglang bumaha, puro bato. Oh, puro bato. Walang iba. Diyos ko, iba na talaga nangyayari sa atin. At yung iba't ibang mga nilalang, huwag ninyong baliwalain yung napapanood ninyo dyan sa social media. Yung mga dambuhalang ahas, yung mga dambuhalang ahas ay naglalabasan. Huwag ninyong baliwalain yan kasi may posibilidad din po yan na mayroon din po sa atin yan dito sa My Love Philippines. Okay? Aanuhin po ang gabi, ma'am. Buwan pa lang ako. Nakikinig sa'yo po. Meron akong instruction, masking laya, kumbaga sa Bisaya. Ilagay yung gabi sa likod. Ibutang ba ganyan, di ba? Halimbawa, ito dahon ng gabi. Halimbawa na lang ito. So, yan. Ito dahon ng gabi. Huwag naman yung makapal. Ilalagay mo ito dito, Yan, lagay mo dyan. Yan. Tapos, yung mga yung mga nabakunahan po, sinabi ko na sa inyo, may nagtanong sa akin. Wala pa kasi akong nabili ng yung gagamitin kong tools para, meron akong sirang cellphone dito, i-demo ko sa inyo. Diba sabi ko sa inyo, merong part sa cellphone na meron kayo makukuhang ginto dyan. Nako po, anuhin nyo po yan, magagamit nyo po yan. Okay? Diba noon, nagpasabi na ako sa inyo, kung naalala ninyo, alalahanin ninyo ang akin lahat ng sinabi dahil hindi yan para sa akin, kundi para sa inyong lahat yan. Okay? Yung pagkanta-kanta ko kanina po, in-enjoy ko lang muna yung sarili ko because may mga gustong gawin si Lidimin but hindi pa talaga enough. Kaya hindi pa talaga enough yung mga pangangailangan kasi ang dami, no? But ipag-pray ninyo ako for next week, no? Sana lang itong mga kausap ko, maayos itong kausap itong mga kurimaw na ito. Okay? So, lagi kayong maghanda ha. Dito po sa Mindanao, lagi na po nagba-brown out dito. No? Ang minsan pa biglaan malalakas ang ulan. So inaano natin, baka mamaya bigla maglindol-lindol. Ba alam niyo yung iba na pilosopo na bakit Diyos ka ba? Bakit gito? Paalala po yan. Wala naman po kung hinihingi sa inyong bayad para makapagsalita kayo sa akin. Parang napakasama ko na sa inyo, no? Parang ang dating ninyo, napakabanal ninyo, no? Si Lidimin na, diba, sinabi na nga, Illuminati ako, mga problema niyo ko, Illuminati ako. Ha? Sandali lang, bago ko makalimutan. Naalala niyo ba ito, bakit nagsasign ako ng ganyan? Salamat nga pala kay Madam Virgin Pilayo, kasi ito yung sinasabi ko. Kahit yung mga patiktok-tiktok ko na magpaigat-igat style ba, may mga time talaga yan na dinadaan ko na lang yan sa mga ganyan-ganyan. Katulad ng mga kanta ngayon ba, no, hindi niyo napansin yung mga kinakanta ni Lidimin is very meaningful yan, no? May mga meaning yan, okay? May mga meaning yan ba? So, this is the sign, sabi kasi,
Ito daw ko, no, ay katulad ng sign ni Jesus Christ. Okay? Ganyan. Tatlo. Yan. Okay. Alam ninyo, makinig kayo kasi surprise ko ito sa inyo. Di ba itong kamay, hindi pantay-pantay ang mga kamay na yan. Kung tutusin, ito po yung main turido. Hindi ko po alam paano ba mag-ano nito. Yung video hindi ko kasi ito alam eh. Magpaturo ko sa anak ko para makapag-join, okay? Ito bang kamay? Di ba sa 5 darili na yung gitna ang pinakamataas? Pero minsan ginagamit pa ito sa pag dirty finger. Okay? 'Di ba itong mataas na kamay nito itong ginagamit sa dirty finger? Pamamamakyo ba? 'Di ba itong ginagamit? And then ito, lalo na pag nanay, ikaw. Ganyan talaga, duro-duro, ikaw. O, ganyan. Minsan pa, pag may mag-aaway, ikaw. So, itong mga kamay na yan ay may mga ranggo. Okay? Pero, ngunit, subalit na tapat sa 5 daliri na yan, kung sino pa yung pinakamalit, bakit yun po ang ginagamit bilang tammark o pagkakinlanlan sa'yo? Hindi niyo ba naisip yan? Hindi niyo ba naisip yan? Okay? Sana may natutunan kayo. Kasi po, sa implementation, makinig! May kinalaman po yan sa implementation yung sign na yan. Okay? Mayroon pong kaugnayan sa implementation ang sign na yan. 3 yan, oh. Ayan, oh. Ha? Minsan, magtanong-tanong kayo, middle finger, yes. Magtanong-tanong kayo, mag-isip-isip kayo. Okay? Kanina, meron akong kausap. Okay? Sinabi ko naman sa inyo, no, and I'm very thankful ako sa mga taong nag-connect sa akin dahil ito na, no need to mention sa mga pangalan nila. Ito yung mga taong patunay lang na yung aking sinasabi, hindi ko to sila kilala ng personal ha, pero sila yung mga taong patunay na ang binabahagi ni Lidimin sa inyo ay totoo. Why? May nagkukunik sa atin ngayon, no? Yung actually from Davao, hindi ko na siya babanggitin. Nakahukay sila ng toni-toniladang ginto, ayan, dinala sa US kasi nakalakay US property, hindi nila ito dinaan sa Central Bank as I know, way back 2003, pero hindi sila binayaran ng US kasi hinanapan sila ng tinatawag na approval. Maging mga ginto, no? Itong mga sinasabing labas. Nako, labas kayo ng labas dyan, pero hindi pa rin yan mababayaran. Bakit? Mabuti pa yung iba, at least umamin na sila. Kasi dito ko mas naramdaman na very productive ang ating pagbabahagi sa inyo kasi sa mga taong nagko-connect at aayusin po natin yan. Ngayon, kung mayroon man akong masabi tungkol sa grupo ninyo, hindi po yan in my own opinion. Magbase tayo sa naka-record. Katulad ng isang grupo, no? No need to mention. No? Ang sabi ko, yung kanilang mga kapirahan, hindi lahat ng kanilang hawak na pera-pera na yan is tinatawag na circulated. Meron pong mga bagay dyan, meron pong mga kapirahan dyan na hindi po kabilang sa circulated. Pag sinabi natin circulated, ito yung may mga backup, no? Ngayon sa dami kasi natuliling na rin ang utak ng IMF, Federal at saka ng World Bank, sa dami nagkiklaim ng ako-ako. So, required nila sa lahat na nagkiklaim, no, ng mga heritage account na yan, yung mga global accounts na yan, na kailangan nila ng tinatawag na backup. At 3 piraso po yan ang hinahanap nila. Okay? Kaya kayo ng mga member ng mga organizations, hindi ba kayo nagtaka at hindi ba kayo naghanap ng kasagutan? Bakit lagi nilang sinasabi, release, pero walang nare-release? Hindi nila sinasabi sa inyong katotohanan, no? Na kailangan hinanapan sila ng backup o saan sila ngayon kukuha ng backup? Aber? At kahit naman may ginto dyan, hanapan kayo ng source of origin dyan at hahanapan kayo ng mag-approve sa inyo. Yan, lantawa na yan, no? Sinabi ko na nga sa inyo ba? 'Di ba? Ay nako. Ako na nga nagsasabi, 'di ba?
Ito namang ibang organisasyon, sinamantala din yung sinabi ko na magre-release. Oo nga, meron nga doon, mula nung January hanggang December, naka-line up na nga yan for releasing. Ang dami ho talaga. Kaya lang, ngunit, balit, datapwat, pag wala po yung approval, anong i-release nyo? Ito na lang, keyword. Hanapin ang katotohanan at ang katwiran upang lahat ng bagay daragdag sa ating lahat. Yan, tip ko sa inyo yan, ha? Kasi kawawa kayo, nabalitaan ko na isang gabi ba, tinawagan ako, chat ako, merong isang grupo, baka maki-MGS kayo, lagot kayo dyan. Ito pa naman yung grupo na leader nila, grabing panggigilaitis sa akin, daig mo pang naglihi, pag sure. No? Kasi, kung ano ng mga tawag mo sa akin, nung isang gabi, ano nangyari, muntik kayo nagpatayan, di ba? Dahil sa pera. Dahil sa pera, ako, kung mayroon man magreklamo sa akin tungkol sa pera, at least, wala akong dinadamay kasi nangungutang sa lidimin. Hindi katulad sa inyo, ang dami ninyong kinuliktahang pera, oh my God. No? Alam ninyo, ako na nga ito nagsasabi sa inyo. Di ba? Kailan pa, pagdating sa mga bagay na yun, kailan pa ba ako nagsalita sa inyo hindi nagkatotoo? Ha? Kailan pa ba ako nagsalita sa hindi totoo? Kaya kung tungkol sa release, oh my God. No? Ano yan? Buingir mo, ate, unsa na? Di ko mabasa. Hindi ko siya maintindihan. Geshar sisa. Hindi kita maintindihan, Kang. Hindi ko alam kung ano ibig mong sabihin. Tara. No? So, ganon. So, ako, at saka, nako, sinabi ko na sa inyo, yung mga sinasabi ninyo na mga German ban, hanggang ngayon po, tininan ko po, mayroon pa rin problema sa federal dahil, may mga issue yan dyan eh. Kayo talaga. Maring siguro pero ako na ho nagsasabi, kailangan ho talaga ng approval yan. Ngayon, ang ating mahal na presidente po, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., he is the part of the implementation being a president and our beloved president. Natural lang po yan. Kahit ho sa Biblia, nakalagay ang batas ng Diyos yan eh. Romans chapter 13, igalang ang ating pamalaan. So, kahit anong ngawa niyo dyan, our government, especially in our president, is still the part of the implementation. Hello kay Ma'am Monique. Ma'am Monique, kumusta ka dyan sa Greece, no? Mayroong mga nabalitaan ko tungkol sa Greece. Mag-ingat po kayo dyan and get well soon po. Okay? So, ganun po yun. No? Hanggang ngayon po, siya nga pala, meron, Ma'am Monique, yun bang isa nating kapatid ba? Kanina nalaman ko, Diyos ko, Ma'am Monique, tama talagang sinabi mo. Naawa talaga ko sa tao, Diyos ko, ang laki-laki ng ginastos. Tapos, kaya dito, maraming nasiraan ng buhay, nasiraan ng mga pamilya just because of commodities na yan. Okay? So, anyway, ganito siya. About doon kay sinabi ko sabi ko nga, hello dyan kay our beloved, ano bang pwede kong tawagin? Our beloved Doc Ama. Alam ko, napapanood mo ito. No? So, hindi ko alam ang nasa utak mo. Wish ko na lang is nasa mabuti kayong kalagayan ng kapatid ko. Kasi hindi na kayo nagparamdam sa akin, so I don't know kung ano nangyari sa inyo. Okay? Dalangin ko na lang nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay ang ating Pangulong BBM. Yes, kapatid, no? Oy, in fairness ha, hindi niyo ba naramdaman? Kasi ang tao kasi, wala sa 10 daliri ba? Ang siyam, nakagawa siya ng tama, nagkamali lang ang isa, no, sa 10 daliri. Wala naman kasi ibang tinitingnan ang tao kung hindi ang kamalian. Ako ho, sa totoo lang, kasi yung bigas na ginagamit namin dito is kuwako. No, hello kay Sir Romel Danila Fandalian. Okay, mamaya kapatid, usap tayo, ha? Yes, kapatid. No? I love the way you advise me, okay? Gustong-gusto ko yung mga banat mo sa akin, kapatid. At
tingnan nyo naman yung mga ganitong mga klaseng kapatid. Meron kasing mga nagsasalita na sasabihin na nag-advise sa akin, pero iba ang datin. Pero ito mga katulad nila Sir Melda nila Finjalan, no, Fanjalan, may mga atake sila na alam nito nila kapatid bakit na-adapt ko? Kasi iba yung advice at atake na mayroon talagang pagmamahal na pinaparamdam. Concern ba? Hindi yung mag-aatake na ipahama ka. Okay? So, ganun yon. So, kay Ma'am Karay, Madam, Diyos ko, ako, sa totoo lang, nandito pa yung ni Kuya at hindi talaga enough talaga kasi lahat mula sa pagdyan, no, pagkuha ng mga tapos everyday, so hindi biro, no, hindi ho biro. So I always pray and ang nakaganda lang balita, meron naman iilan, no, na nagko-connect sa akin. Meron naman ilan nagko-connect sa akin na sinasabing ganito, mga tungkol sa mga royal family, but for me, ma-royal man or hindi, katulad na sinasabi ni Lady Min, hindi ko kailangan ang mga taong mababait sa akin. Dahil ang tao minsan, mabait lang sa atin kapag may kailangan. Pag hindi na nila makuha ang gusto nila sa'yo, hindi ka lang basura, kundi basurahan ka pa at kawawang nila lang. Masama ka na sa kalang mga kwento dahil ililiba ka na. Hindi katulad sa mga mga totoong tao, meron o wala, meron ka mang kamalian na nakita nila, is nandyan pa rin sila para mag-alalay sa'yo, hindi para hatakin ka pababa. Yan ang mga totoong tao. Okay? So this time, no, marami ho kayong dapat bantayan. And the big one ho, wag nyo pong baliwalain yan. May nagtanong sa akin, ma'am, kailan ba talagang the big one? Ang the big one ay may kinalaman yan kapag nagkaroon ng talaga ng implementation. Bakit? Kakaiba po. Ang implementation po natin ay may kinalaman ito sa ikot. Pupunta tayo ngayon ng science. Ang totoong implementation ay may kinalaman ito sa pag-ikot ng mundo natin. Ayan. No? At para po sa kalaman, alam ko medyo malalim-lalim na ito. Alam niyo ba ang subject na mathematics? Kung sino ho ang nagturo niyan? Kung saan ho galing ang mathematics na subject? Lalo na yung science sa mga alien po. Lalo na yung mga square root na yan. Sa kanila po yan. Na? Sa kanila po yan, yung mga ano-ano na yan, sa kanila yan. Lalo yung mga square, sa kanila yan. No? Baka hindi nyo alam, kahit ako ho. Kaya minsan natatawa na lang ako Kaya, totoo pala talaga, no, na maraming kababalaghan ng Pilipinas, no? Kasi, na-discover ko na ang subject na mathematics, no, mula sa elementary hanggang algebra, basta may kinalaman din sa mga square root na yung mga numero, galing po talaga sa mga aliens. Oh my God. No? Kaya maalala ko nung nag-aral ako, no? Hindi ako bobo sa math, pero 'di ba? 'Di ba nag-aral tayo, 'di ba? Isang solusyon, isang problem solving, kailangan isusulat mo 'yan kung paano mo solve 'yan. Ako kasi noon, pag alam kong answer, ang ginagawa ko, diretso ko siyang answer. Kasi napapagod ako magsulat. Ayoko ng so lagi ako napagalitan ng teacher ko noon. So ngayon, mas naiintindihan ko na at noon pa naman ho talaga, mula nung ako'y nag-aral ng elementary, oh my God, pag pinadrawing ako ng teacher ko, ng circle, gustong-gusto ko yung triangle. Gusto ko, sabi ng teacher ko, ang pinadrawing ko ay circle. Bakit triangle? Ma'am, ito yung gusto kong drawing Sabi niya, marunong ka ng circle. Opo. Idodrawing ko yan. Di ba may big circle, small circle. Di ba? Mayroong mga ganun. Small circle, big circle. Hanggang makabuka ng teddy bear. Di ba? Mayroong ganyan sa atin noon, nung bata pa tayo. Ako kasi noon, pag pinadrawing ako ng malaking circle, drawing ako. Sige, Rugong. Yan, Rugong apelido ko, ha? Sige, Rugong.
Kung gusto mong makauwi, di ka makauli karon, di ka makauwi pag hindi ka mag-drawing ng circle. Sige, big circle, small circle. So, ginagawa ko naman, big circle, small circle. Meron talagang triangle yan. So, nagagalit yung teacher ko. So, maalala ko lang nung nag-elementary ako. No, kasi, at saka, pagdating ng stars, no? Pagdating ho ng stars, so, may kinalaman pala siya sa life ko. Charot! Okay. Ito ha, meron ho akong i-ano sa inyo. Meron ho akong kailangan i-reveal sa inyo. Diba sa lahat ng mga accounts may tinatawag na, ma'am, diba may pinanggagalingan ang alien sa God? Yes, galing din yan sa kanya. Galing din po yan sa kanya. Okay, so, ito, mga mahal kong kapatid, meron kasi nag-report sa akin. Okay? Tungkol ba sa 7 General, yung tinatawag na 7-star General. Marami nagpakilala ngayon na 7-star General. Wala pong ibang 7-star General. Alam nyo ba na kung kaya nyong sagutin yan ay maaring kayo po ay kamag-anak ko o kadugo ko? 7-star General. Sino ang tunay na 7-star General at bakit siya tinawag na 7-star General? Ha? Dahil buba sa ranggo niyan, siya ay military, siya ay ano, ay mga taga-federal, alam nila to. Ha? Kaya nga, nagpasalamat ako dahil katulad ng sinasabi ko, yung pag-reveal ko nung nakaraan about my DNA, hindi po yon. Kasi sa haba ng panahon na ako ay naghahandog sa inyo ng ganito, pag-share ng FB Live, noong nakaraang araw lang po ako nag-decide na i-share slide, magkaroon kayo ng idea na may kinalaman siya sa missing link regarding sa DNA ko, sapagkat po, dikta kasi ng espiritu. At mula noong yun, ipakita ko sa inyo, ang dami na pong nag-connect sa akin, and tanggap nila. Dahil lahat ng sinasabi ko, no, matagal na pala silang nagsusubaybay, meron lang talaga silang gustong makita. So, ano po yan tawag nito? Sabi ko nga, even our government, especially in our beloved manong president, no, PBBM, katulad ng sinasabi ko, wala naman sa kanyang problema, may problema talaga yung mga tauhan niya. Yung iba, hindi ko nila lahat ha, because I remembered, yun na nga yung sinabi ko sa inyo na I encounter, yung isa niyang, actually, ang alam ko, kamag-anak nito, no? So, nung tinanong niya ako, yung sinabihan niya ako, ako'y nakikiusap sa'yo, kung loloobin at mararapatin mo ba, pwede bang sumama sa'yo sa loob? Sa Forbidden Room, si PBBM. Ang sabi ko sa kanya, 101% wala namang problema kahit sino pa ang gustong sumama. Ngunit, subalit, datapwat, ang sabi ko, kailangan ko siyang i-briefing na mayroon siyang dapat gagawin higit sa lahat. Wag na wag siyang magkamali na bumitaw sa aking katawan para hindi siya matamaan ng laser. So, napatayo yung si kuya, hello kay kuya, no? Ang sagot niya, that is the 7, ito na, Bulgara na, that is the 7 patterns. Yes, that is the 7 patterns. And per patterns, alam natin yan kung anong gagawin natin yan. Ulitin ko, alam natin ang gagawin yan. Yan ho ang tunay na DNA. Hindi ho kung dugo na lang na basta na lang dugo. Ngayon, yung mga nagpakilalang Reyna dyan, mga hari, okay, go! No? Go kayo! O ayan na, Bulgaran na ito kasi ho, kinawawa ninyo mga taong bayan sa kakakuliktan ninyo. Yan ho ang totoo. Tapos ngayon, magagalit pa kay sa akin. No? Gandang hapon, Sophia Limosino Ararap. Thank you so much. No? So, ganun ho yun. Hindi ho yun siya basta-basta kasi ho may kinalaman nga po ito sa missing link. Pag sinabi natin pong link ito, ay nako po, may kinalaman pa rin po dyan sa Area 51. Okay? So, ayan na ha. So, siya, hindi kayo matauhan dyan. Kaya yung mga accounts nyo dyan, nothing yan. Kung hindi ho natin
ma-activate, ang dapat i-activate, lahat po yan is nothing. Okay? Siguro, it is the right time, no, na para magkaisa muna tayo, para ibangon natin ang ating bansa. No? Ibangon natin ang ating bansa para po sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Isantabi nyo muna yung mga pangarap na maging reyna. Kaya kung gusto niyo maging reyna, hindi naman ho problema yan eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. That's why I, Lady Mincano, to declare that the real sinukuan, Maria Sinukuan, is no other than Queen Isabella II. Hindi po siya ang nag-declare na siya si Maria Sinukuan. Ang tao po ang nag-declare sa kanya at tinawag siyang Maria Sinukuan. Hindi po siya sa kanyang sarili. Base ito sa resulta, base ito kumbaga sa trabaho based on her performance. Base ito po sa mga pinapakita niya. Okay? Kaya no need to self-proclaim that who you are in this world. Ngayon, kung tungkol naman sa akin, from the bloodline of the Lion King, hindi naman lang naman po ako. Kasi ho, naalala ko yung kaibigan natin, si kapatid na Jennifer Kadungog, kung walang kikilos ngayon, sino pa? Kaya yung ginagawa ko, mga move po yan, at sa pamamagitan nitong paghahatid sa inyo ng information, ay na-reach out natin. Kaya nga doon sa TikTok ko, my mission is to reach out the stars. Don't have a shine, to make a shine. Naintindihan niyo po ba ako? Yun pong ibig kong sabihin, hindi po para magbida-bida sa inyo. Ganun po, no? At hindi ho maaring maglabag tayo kung ano nandyan sa kasunduan na yan. Kasi, katulad ng sinasabi ko, if we are talking about the redemption, it is not only about the material things, but also in the spiritual, okay? Tayo mismo gagala para sa pagbabago. Wala sa mga hinayupak ng mga politiko. Okay? Okay, excuse me for a while ha. Ano yan? Ayan, nag-take lang ako ng aking water. Okay? Nag-take lang ako ng water. Ganun ho yon. Okay? And hindi lamang po ako at isang karangalan sa akin, po sa akin at ikinagagalak ko na makilala ko pa ang mga kauri ko. Ulitin ko, makilala ko pa ang mga kauri ko. Oh, no? Pero ako, para hindi na ba mag-iba yung ano dyan, sige, ako na yung pinaka-animal sa inyo para wala nang maraming daming daldal. Kay Karen Mans Harris, katagumpayan ng lahat ng sinugo at hinirang ng ating Panginoong Diyos ng kaliwanagan. Yes, sama-sama po tayo dyan para sa bagay na yan. Okay? Meron ka rin yan, anak? Ganyan? Naku, mag-ano ka na. No, so ganun po yon. Okay? So, siya nga pala, regarding sa mga health, mag-ingat-ingat kayo ha, kasi kumakalat po talaga yan. But this one, this is not na impacts kasi ho, maliliit siya. Ewan ko, kung dyan, nag-live ako. Titingnan mo doon sa kabila. So, this is it, no? So, ito yon. So, grabe ho talaga. Super as in kati talaga siya. No? Kay Lucrecio Barrel, ma'am, nais namin madalaw kami sa mabuhay. Tambay kasi ako kanina dun sa 2,000. Nandito po ako sa nandito po ako ngayon sa Mindanao pa. At kung tungkol sa pagbabalik ko dyan, to be honest po, ganito kasi yon. Babalik lang ako ng Maynila kung eto na, tumulong kayo, no? Na makakonek tayo ng maayos sa ating mahal na Pangulo. Alam nyo ho, sa totoo lang, kung sino ho ang naging hindrance, no? Kung sino po naging hindrance sa amin, yung nagpakilala ng Jesus Christ na nasa US, tapos sa hanay ni PBBM dito sa atin, nagpakilala din Jesus Christ, anak ng tinapa, oo. Dahil siya ang maghahari,
Siya yung ganito, oh my God. Si Lady Minho, wala talaga sa utak ko yan. Nagtatrabaho ako ngayon ng ganito, hindi po para maging reyna sa paningin ninyo, kundi makasunod lang sa kalooban ng kataas-taasan, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat, lalo na sa mga sumusunod ng kalooban niya. Okay? Kasi, ganon ho yun. Ganon po yun. Hindi ho porno, bida-bida sa inyo. Makausap mo ito ng personal. Okay. Wala naman hong problema sa akin, no? Katulad ng sinasabi ko, wala naman hong problema sa akin. Ako naman is willing, no? Walang problema sa akin at alam nyo yan, alam nyo, sa totoo lang, ako na lang ang nahiya. Alam niyo yan na ako, ayan, nagkidlat-kidlat na naman. Kaya itong kwintas ko talagang ano yan, no? Maghanda kayo, ipapakalat na namin ang virus. Ang WHO kung akapin ni BBM ito para kayo, para paktay tayo dito. Okay. Kapatid, ganito. Hello kay kapatid, no? Facts Adults. Puri na nagsugay ni mga sinugo na siyang nakakaalam ng lahat ng plano niya. Ang masusunod kahit magkunwari sila, ipapakita niya bago sila makagawa ng hindi na ayon sa kanya. God bless po. Yes, kapatid. Tama po talaga kayo. Okay? Alam ninyo, eto ha, naalala nyo ba si Sir, sino yun? Si Kapitan Ray, sino ba yun? Yung laging nagrarally dahil sa SB 1869 na yon, kung hindi ako nagkakamali. Di ba hindi ho natuloy yon? Ang World Health Organization ngayon is inaprobahan nila ngayon yung tungkol dyan sa vaccine na yan. Okay? Yung sa vaccine na yan, and another na naman ko no, ng kapirahan portion, ay, alam ninyo, ewan ko lang kung saan sila kukuha ng pondo. Itong pagba-vlog ko, about dyan sa DNA na yan, ang purpose kasi talaga ng mga bagay to find, ngayon para nang wala ng madamay, ito na nga si Lidimin. Nagsasabi na nga, Kapitan Ray Ballesteros, yes po, Captain, ibang tawag din, Captain Ray Ballesteros, regarding ho yun doon sa no? O siya nga pala, nakakapagod na kayo panoorin yung mga kumilik na yan. Hanggang ngayon, hindi nyo talaga magbigyan ng kasagutan yan, except the system, except the hash codes. Yung kudkuran na yan, may kinalaman pa rin po yan sa tunay na pinag-iwanan ng tinatawag na, alam nyo na. Okay? So anyway, yung tungkol po dyan sa mga virus na yan, ako po, masasabi ko lang, hindi rin po natin pwedeng baliwalain yung mga virus na yan. Okay? Sasabihin na naman iba, bakit Diyos ka pa? Ang prayer po, nandun po yung prayer, okay? Pero syempre, alam naman natin dito sa mundong ibabaw nito, pasama ng pasama ang mga tao bahaya. Kaya kailangan din natin ng Bisaya po. Bisaya Posko, ako taga Leyte. Okay, taga Leyte. Okay, so madadaanan ng Leyte, no? Kapag mag-trucking ka, pupunta ka ng Maynila, madadaanan ng Leyte, right? Okay, so maayong gabi yung tanan dira taga Leyte. Actually may mama nako is taga San Francisco Pinabmudlan, Leyte. Southern Leyte ang aking Mother Earth. Okay? No? Southern Leyte, mga kukilya. Yan. Dangkalan, Teo, yung mga dugong Chinese. So yan ang mga lahi ng aking Mother Earth. Diyan sa San Francisco Pinabmudlan, Southern Leyte. Okay? O yan, kompleto, no? Geraldo Pascual, thank you so much for watching. Okay? So, ganun po yun, ha? Sana po, yung bang magsalita ba ako, kaya ako, lubos ako nagpapasalamat. Ibig sabihin po, ramdam ko na ang mga tao uhaw sa katotohanan. Ayan. Uhaw po sila sa katotohanan. Ano ba talaga? No? Kaya si Lidimin, katulad ng sinasabi ko, I cannot please everybody. Alam ko yon. Pero yung pinakita ko regarding sa DNA, may kinalaman kasi ang DNA sa missing link. Okay? Ngayon, kung mayroon pang iba dyan, why not? Diba? Mas masaya po ako at mas masaya ako sa ikakatagumpay ng aking kapwa
Kasi lahat naman tayo ay may iba-ibang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kay Crisma Lynn Ramirez, kailangan po natin ang proteksyon. Una, ang pagdarasal, malayo sa anumang sakuna at pagpapahalaga ng ating kalusugan. Yes, kapatid, totoo yon. Alam ninyo, bilang mananampalataya, hindi natin maiwasan yan. Kasi nga, lahat tayo ay dumanas ngayon, no? Lahat ng pinili ay pipilin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Kaya lahat tayo ay makakaranas ng iba't ibang pagsubok. Iba't ibang hamon ng buhay. No? Makakaranas talaga tayo. Walang exempted dito. Kaya matibay sa pananampalataya ng Panginoon. Kaya yan ang sinasabi. Ano ang makapaghiwalay sa pag-ibig ng tao sa Diyos? Kahirapan, kabiguan o kamatayan? No? Nakalagay po yan sa propesiya. Okay. Kay Beth Navarra, ma'am, itry mo ang buhangin. I-rub mo sa buong katawan mo, sa baybay po para maalis ang allergy. Malaki kasi may tulong ang alat. Yes, kapatid, tama ka. Kasi yung anak ko, meron siyang ganito, nawala. Tama ka, kapatid. No? Salamat sa paalala mo. Yes, gagawin ko yan, kapatid na Beth Navarra. Anak, pakinaan. Kay Inday Cora 5, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Magandang gabi, ma'am. Lidimin Kanuto. Yes. Okay, thank you so much din po. At itong kapatid na ito na si Inday Cora 5, ito po ang makapagpatunay na talaga lang naman, no, na pag Diyos na talagang kumikilos para sa atin. Kasi kung hindi dahil sa taong ito, baka hindi ko na rin naabutan ng buto ni Kuya Emmanuel doon sa sementeryo. Okay, thank you so much po. Yes po, lahat tayo nasusubukan. Yes. Romania Iglesia Katolika, ang pera na pera sa mga tao. Bibili na naman ng vaccine kaya walang release. So sad. Okay. Ramon Pataksel, ang Impact Suba ay isang airborne carrier o waterborne carrier. Okay. As I know, no? Ano po yan siya sa air, pero hindi na, sa ngayon hindi na po air eh, kasi ako sa water ko kasi siya nakuha, this one, sobra ho talagang kati, as in, nagpasalamat na lang ako sa mga nag-sponsor sa akin ng gamot, sobra talaga, ang mahal-mahal ng gamot, 320 isang cream, oh my God, no? At salamat sa mga tumutulong, kasi si Teresin, ayan, so ngayon medyo naglaylo-laylo na ba siya, so ganun, tapos, dito kay Rosalie Vicente. Magandang gabi po, ma'am. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. God bless the Philippines. Mabuhay po kayo. Thank you so much, kapatid. No? At talagang ganun, no? At saka dalangin ko na lahat na may pinagdadaanan, no? Ay malagpasan lahat ng mga pagsubok sa bawat isa. Ano man ang klaseng hamon ng life. Kasi marami ho talaga. Sa totoo lang po, ako aminado. Kaya ako na rin ang nagsabi, no? Alam ninyo, kahit sabihin natin ng spiritual tayo, kailangan natin mag-ingat sa kalusugan. Ako na rin ho ang nagsasabi. Okay? Kasi ho, ranas lilidimin. Noong nakarang araw ito, sobrang kati talaga ng ngati siya. Oh my God, parang yung heart ko, parang, pero sabi ko, ops! O yan, sabi ko kay Ama, Ama, kukunin mo na ba ako? Kasi, hindi ba yan lahat ng inutusan mo? Sumusunod. Ginaganon ko siya, paglalambing lang yon. Okay, ganun lang, no? Kasi ang Diyos amang nasa kaliwanagan, alam nyo, kahit na hindi pa natin sasabihin ang ating mga kailangan, alam niya ang kailangan natin. Ang gusto niya lang makita sa atin, lalambingin natin siya, kukulitin. Gustong-gusto niya pala yung pag kinukulit siya. Okay? Gustong-gusto niya yon. Okay? So, ganun. No? So, paalala ko rin, may kasabihan itong taon na ito, ay sabi nila, Year of the Snake. So, regarding sa mga snake na yan, may purpose sa atin yan, ang Panginoon, okay? Try mo pong yung cloves, ibabad ng 2 days po ninyo sa coconut virgin oil, ipapahid. Sige po, gagawin ko, Maria Luisa Plaza. Thank you so much po talaga sa malasakit ninyo, sa mga advice ninyo. Malaking tulong po sa akin yan. Kay Danilo Caranzo is watching. Thank you po so much.
At hindi lang yun, ha? Oh my God. Grabe talagang naranasan ko nung nakaraan. Sabi, ay, siya nga pala. Ito, ha? Nung isang araw, bakit ko binabahagi? Anak, hinaan mo. Bakit ko to binabahagi sa inyo? Ha? Dato Ahmad at Dato Salamin, kaibigan ko sila. Makakadalaw na po sila sa akin. Dato Ahmad, sounds familiar siya sa akin, kapatid, no? Malapit ka na ng kunin, sister, tapos babalik ka ulit. Lumanya Iglesia Katolika. Alam niyo, ito share ko lang sa inyo, ha. Nak, hindi tinanggalan mo ko ng ano? Ay, hindi. Nandito. Oy, meron ako sasabihin sa inyo. Ito, makinig kayo, ha. Iglesia Romania, Iglesia Katolika. Malapit ka nang kunin, sister, tapos babalik ka ulit. Galing na ako dun sa taas. Di ba sinabi ko na nga sa inyo, tumpak po, walang ibang maghahawakan kundi ang kanyang kapangyarihan. Walang bisa ang ginawa ng taong virus, magbibigay ng lunas ang nagsugos at Diyos ng katwiran, kaliwanagan. Kaya tunay at mabuting reaksyon sa, ayan naman, kapatid, no? Kapatid na Romania Iglesia Katolika, yung words na yan, katulad doon ng sinabi ko sa inyo, si Lady Minho dati, no? Ang payat-payat ko po kasi nga po, dumaan po ako si Lady Min, sumukan ng dugo, ang mga mata ko lalabas ang dugo, ilong dugo, tenga dugo, no? Sinusuka ko yung dugo, tag isang plastic po yan na yung sandubag, every 12 o'clock in the noon, alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon, alas 9, alas 12 ng gabi, no? So, hanggang sa dumating yung point na, ganyan sobrang payat ko po nun, no? Kasi dati na ayaw ko lang sabihin, tumutulong tayo sa kapwa natin, and then siguro, sa pagtulong ko sa kapwa, alam niyo yung inggit, hindi natin maiwasan yan, okay? So, ito na, ang tigas na ng katawan ko, paglilingon ako ng ganyan, maramdaman ko yung buto ko parang mga bali. So, hanggang sa dumating yung punto, ayan na yung kwintas ko, nagbibigay na ng signal sa inyo. Ayan na. Okay? Hayaan ko lang muna siya, ha? Kasi alam niya, nagsasabi ako ng totoo, eh. Okay? So, to make the story short po, nakita ko mismo yung katawan ko, yung kaluluwa ko, humiwalay siya sa katawan ko, at umakyat po doon sa taas. Hindi ko po masabi sa inyo na langit yun. Bakit? Hindi ko naman nakita ang Panginoon doon. Pero nakita ko po doon yung mga, parang may mga pakpak, puro talaga maputi. Tapos nag-isip ako, ito yata sinasabi lang San Pedro. Sabi lang may manok. Wala naman ako nakita. Hanggang sa may nagsalubong sa akin, ito po, hindi to pa naginip. Actual to, Hanggang sa, dumating yung time na sinabi sa akin na, bakit nandito ka? Sabi ko, dinala ko dito. Tapos sabi lang, wala. Ayan, nakita nyo naman siguro, no? Kayo na bahala dyan. Okay? To make the story short, pinabalik ako sa lupa. Bumalik ka doon kasi hindi mo pa oras. At tanggapin mo yung mission na ibinigay sa'yo. Sa mission? Ano yung mission? To make the story short, kaya si Lady Minho, maniwala kayo sa akin sa hindi, nakarating na din po ako ng impyerno. Okay? Sabi nila, sobrang init doon sa impyerno, sobrang ano. Ang nakita ko lang doon sa impyerno na sinasabi nila, may mga rooms. No? Parang ganito ba? May mga rooms doon, pero may mga kaluluwa doon na hindi pa totally na, parang naparusahan. Ito po, in my story to, ha? Hindi ko po ito kinikwento sa inyo para maghikayat naman, in real life po, okay? Ito ibabahagi ko sa inyo. Ang sabi naman doon ng nakausap ko, ang sabi ninyo si Satanas, may mga sungay, may mga buntot. Wala ko nakita doon na sungayan. Ang gwapo nga na nakausap ko doon, eh. Pero ang sabi niya, bakit ka nandito sa lugar na ito? Alam mo bang lugar na ito ay puro makasalanan? Sabi ko, galing ako sa taas, pinababa ako, baka lumagpas ako. So,
pinabalik din po ako, tapos yun na yun. Nung bumalik ang, nanindig ang balahibo ko, ako ho, nagsasabi ako sa inyo ng totoo, nung bumalik po yung kaluluwa ko sa katawan ko, uhaw na uhaw ako, tapos sabi ko lang sa anak ko, kasi ang sabi sa akin dun sa taas, kaya mong gamutin ang sarili mo. Huwag kang magpagamot sa iba. Ako ho mismo ang nanggamot sa sarili ko. Ginamot kong sarili ko hanggang sa yun na, no? Nagpakuha ako ng anak ko may pinakuha ko sa kanya hanggang sa, sabi ko sa inyo, alam niyo ba may binanggit lang akong pangalan ng Diyos. Pagbanggit ko ng ganun, grabe hong paawis ko. Yung pawis na hindi mo maintindihan kung saan galing, at akala ko talaga kamatayan ko na. Tingnan niyo yung pusa ko habang nagkukwento ako sa inyo. O, di ba? Nakikinig siya sa akin. O, ayan. No? Totoo lahat ang sabi ko. Akala ko mamamatay na ako. So sabi ko, dahil nakikita ko yung mga anak ko nag-iiyakan, maliliit pa yung mga anak ko noon eh. Sabi ko, sige ama, pinapangako ko, kaano man ang mission na ibinigay mo sa akin, gagampanan ko. So ito na po yun. Okay? Pero, yun na yung time, kasi nga po, nung time na yun na, bagamat si Kuya Emmanuel ay, na ako, training na niya ako that time na yon, ay hindi ko pa kasi, sabi ko nga sa inyo kung kailan namatay ng Kuya Emmanuel, saka ko lang po naniwala doon sa lahat ng iniwan niya sa akin. Kasi nung buhay pa po siya, hindi po ako naniwala sa kanya. Kasi nga wala akong interes sa mga bagay na yan. No? Dahil ang pinagsisikapan ko ngayon kung papaano makasunod sa kalooban ng Panginoon at mabigyan ng pagkakataon makapasok sa kanyang kaharian. Yun po yun. Okay? Kaya, hindi ho basta-basta ang nagmisyon at bilang nagmimisyon, hindi naman po ako perfect na tao. Dumating din sa point na si Lidimin ay sabihin man natin, oy, o China, dito na kan, ayan, naglalambing yung pusya ko, no? Ayan, bakit? Nagbibideo pa si mama, ayan, ayan, nagbibideo ako, ayan, lumapit siya sa akin, no? So, ganon, no? Ayan, ayan na si Mingming ko. Nagvi-video si mama nagvi-video. Okay? So, ganun po yon. Mahal, si BJ, pakainin mo. Yung ano ko, no? Kasi nag-video si Mingming, pasensya na po kayo sa pusya ko. Yun yung pusya ko. Nagigigil ako. Ha? Kasi tingnan mo naman, nagsali-sali din siya sa video-video, Nay, bango mo pinaliguan ka ni Papa mo? Pinaliguan mo to, mahal? Ay, bakit? Masya madamdam ng bebe, masya madamdam. Oo, si Mingming yan, si Mingming. No? Near-death experience, no? So, talagang nakaano ako noon. So, mula noon, pag makikita ko yung mga ibang nilalang, so, ayan na. No, ganun ho, yun, hindi ho basta-basta. Tapos, ipagpaumanin doon sa ibang mga kapatid, ha? Kayo ba ng mga ibang kapatid ba? Kayo ba? Ginagalang ko naman yung, kasi experience ko rin yung sinasabi ni Dimin. Nakapunta na ako sa langit kasi yung ganito ganyan. Alam niyo kung nakapunta na rin kayo doon, alam niyo na ang gagawin. No, ano ba? Ipairal ang katarungan ng Panginoon. Hindi ho para iangat natin ang ating mga sarili. Pag sure kayo dyan. Si Mitwasila, nandito na sa mundo. No? Yes, ipinababalik na siya. Okay, kay Jennifer Kadungog, near-death experience. No, tinan mo yung pusa ko. Dito talaga siya. O yan, sige dyan ka lang, makinig ka lang. So, ganun po yon. Okay, so, huwag natin sayangin ang pagkakataon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon para gumanap. Ganapin natin ng maayos. At speaking sa history repeat itself, meron lang po akong komento dyan. Para sa akin, hindi ako
hindi 50-50 ako dyan. Bakit? Okay, assuming lang si Dr. Jose Rizal. Okay, sa panahon ni Dr. Jose Rizal, bakit? Wala ba siyang kabiguan? Perfect ba si Dr. Jose Rizal para lahat ay parang ang dating kasi is parang pinapapila ninyo ang pagiging doktor. Dr. Jose Rizal is Dr. Jose Rizal. Okay? Sa ngayon, like me, okay, hindi na tayo lalayo. Inang sinukuan is inang sinukuan. Yun dahil ang tunay na inang sinukuan po talaga is si Queen Isabella II. Yan po ang totoong Maria Sinukuan. At bakit siya tinawag ng Maria Sinukuan? So, panahon niya yon. Okay? Panahon niya po yon. Sa panahon natin, kung ikaw si Kurdapia ka. Huwag kang magpabansag sa sarili mo na ikaw si ganito, ikaw si ganon. Kasi panahon nila yun eh. Katulad sa akin, ito ha. Katulad nung baston ko, sabi la ay baston ni Moises yan. No? Magpakatututay sa ating mga sarili. Kaya sinasabi ko, hindi ito baston ni Moises. Baston ito ni Lidimin. Tama? Magpakatututay tayo sa mga sarili. Bakit natin sasabihin na baston ni Moises ito? Diba? Baston ni Lidimin ito. Kasi itong baston na ito yung baston, kunin ko nga. Diyan ka mo lang mingming ha. So, ito po yon yung baston ko. Okay? This one, ang dami ko na pong experience. Tinatago ko siya kasi iniingatan ko po siya. Ayoko po makatulad. Ito yung sinasabi ko, no? Ayoko makatulad kay Moises. Katulad niyan, sasabihin niya, siya daw si Moises. Mawalang galang na ha, mga kapatid na ibang espiritual. Bakit mo sasabihin na ikaw si Moises? Katulad nito, gusto ko magkaliwanagan tayo ha. Itong baston na ito, sa akin po, kwento ko to eh, di ba? Ang dami ko na pong experience, okay? So siya, tinatago, hindi naman sa tinatago, dinidistansya ko muna siya sa sarili kasi sa pagkapasaway ng mga tao ngayon, iniiwasan ko po na makatulad ni Moises. Bakit? Si Moises ba, sa palagay nyo ba, hindi siya nakalabag? Hindi ba siya nakagawa ng labag ng kautusan ng Panginoon? Sasampulan ko kayo ha. Nung si Moises, ang instruction sa kanya ay isang hampas lang, pero isang hampas lang para magkaroon ng tubig, no? Dahil mga tao uhaw na. I-shortcut ko na lang to ha. Ngayon, dahil makukulit itong mga tao, ang sabi ng Panginoon isang hampas lang, pero dahil makulit ang mga tao, dahil sa galit niya, hindi lang isang paghampas niya kung hindi dalawa. Kaya di ba may nangyaring something, okay? Katulad din po ng isang kwento, no? Ito, makinig kayong maigi, no? Ito may kinalaman sa parables lang ito, ha? Kwento ito tungkol kay Usa. Yung Usa ba, yung der ba, yung der, kung sa ano bang Tagalog sa Usa? Usa, di ba? Yung sa English der, no? D-E-E-R. Ayun ko anong tarang Bisaya ako kaya mahirap ang tigas ng diksyon ba? So der, bahala na basta Usa. Ang sabi ng Panginoon kasi binubuhat yung tinatawag na kaba ng tipan. Buhat-buhat ni Kalabaw. Ito po is just kwento lang siya, parables. Ang sabi ng Panginoon kay Usa, wag na wag mong hihipuin yan, no? Ni paghipo pinagbabawalan kay Usa. Okay, ito na. Dumating yung point na si Kalabaw na siyang nagbuhat-buhat o nagpasan-pasan ba, kumbaga sa Bisaya, sa kaba ng tipan, napaluhod ngayon si Kalabaw. Ngayon, yung kaba ng tipan, nagdadaos-dos. Nakita ngayon ni Usa. So, nagmalasakit si Usa ngayon. Makinig kayong mabuti. Nagmalasakit ngayon si Usa. Okay? Ang ginawa ni Usa, tinulungan niya si Kalabaw na hindi malaglag ang kaba ng tipan. Di ba kabilin-bilin nga sa kanya ng Panginoon?
wag na wag mong nihipuin ito. Ngayon, nandun yung pagmamagandang loob. Bakit pinarusahan pa rin siya ng Panginoon? Dahil hindi sumunod sa instruction. Walang pinagkaiba yan dito ngayon. Ito na ngayon. Okay. Papunta tayo doon. Babalikan natin to. Okay? Makinig kayong may mga accounts dyan. Makinig kayo ng mga pinag-iwanan dyan. Huwag kayong magagalit. Kailangan buksan ninyo ang mga kaisipan ninyo para maano kayo ba? Okay, sample ko yun sa inyo. Ngayon, wala akong pinagkaiba ngayon yan. Dahil lahat po ng iniwanan na mga sinasabing commodities, pero sa totoo lang, no, iba talaga pag original keeper ka. Bakit? Alam talaga nilang batas, no? Isa lang ang sinabi sa kanilang keyword, antayin ang lilitaw. Kaso, ang nangyari ngayon, makinig kayo, ha? Makinig kayo. Okay. Wala kayong pinag-iba sa panahon naman ni Moises. Nang si Moises umakyat ng bundok ng Sinai upang makipag-usap sa Panginoon, itong nasa baba ngayon, no, nainip, ang ginawa, gumawa ng sariling gintong baka, doon sila nanalangin, nagpakasaya sila. Hanggang sa bumalik si Moises at doon sa galit niya, ibinato niya yung tablet. Ano po ang kinalaman sa pangyayari kay Moises sa panahon ngayon? Dahil ang mga keepers nating iba, gumawa ng sariling panukala, ayan na yung mga organization, ayan na yung mga foundations. Okay? Pero meron pong instruction dyan. Okay? Nasa atin po mga ngalaga lahat ang mga gamit nila. Pati kabaong pinaglagakan ni Lucifer. I love that. No, kapatid na Jennifer Kadungog. Ako'y sumasang-ayon sa'yo. Okay? Ganon po yon. No, so ibig sabihin, bakit nagkawindang-windang? Kaya in-explain ko rin din yun sa kapatid. Katulad ng ibang organization dyan na naghawak ng mga pira-pira, hindi ho lahat ng pera dyan ay circulated. Pangalawa po, kailangan po ng approval yan. No? Kailangan po talaga ng approval. Paano nga ba? No? Ako naman kasi po, nang abot ng aking kakayanan at ayon lang sa karunungan na ipinagkalob sa akin, hindi ako pwedeng lumagpas para lang magbida-bida sa inyo. No? So, iyon naman yung sinasabi, nawa, meron pa siyang madatnan sa ating lahat. Na, ang nanatiling tapat at magtiis hanggang wakas ang siyang tunay na makakapagtagumpay at tunay na makakatanggap ng reward. Lalo na ang buhay na walang hanggan. Diba? Bakit malungkot ang mingming na yan? Bakit? Bakit lungkot-lungkot yung mingming ko na yan? Ah? Oy, naglalambing. Naglalambing po kasing pusa ko eh. No, bakit malungkot ang baby na yan? Bakit? Ha? Nagkain na ikaw, di ba? So, ganun po yon. Okay? So, sana mga mahal kong kapatid, ayan, tungkol dito. Ito po ay tungkod ni Lidimin, hindi po tungkod ito ni Moises. Ha? Ito po, subuko na po talaga ito. No? Itinabi ko lang siya kasi kinukontrol ko ang sarili ko, no? Ayaw ko makatulad kay Moises na dahil sa galit ko sa tao, naihampas niya yan, no? Mayroon yan eh, di ba? So, ganun po yon. Kailangan alam natin kung paano natin kontrolin ang ating mga sarili sa mga bagay-bagay. Ako ho, hindi ako perfect. Maaring ako din ho, marami din po akong mga kapalpakan sa buhay. Pero ang mahalaga, inaayos natin yon. Okay? So, nobody's perfect and don't judge a book by its cover. Okay? Ganun lang yon. Kasi, hindi natin alam ang tunay na plano ng Diyos. Lagi ninyong tandaan, mabuti o masama, binibigyan ng kapahintulutan ng Panginoon para mangyari yan. Kasi,
meron po siyang mga plano para sa atin. Kaya itong mga kaguluhan na ito, sa halip ng daldal, no? Ipanalangin natin yung mga yan, no? Ang pusa mo kaya naglalambing, ayaw nang magalit ka. Ay, pinatawa ko ni Kuya Romania, no? Hindi, malambing ho talaga ito. Ang laking pusa nito eh. 3 lang naman ang napatay nito kasi ito pag may kaaway, hindi niya titigilan hanggat hindi mamatay ang kanyang kaaway. Ganyan ganyan siya, ganyan, ganyan. No? No? Kain na ikaw, di ba? Pinakain ka na, di ba? Cute-cute naman ang pusa na yan. No? So, ganon. No? Tahimik siya. Ganyan. Tapos, pupunta yan doon sa higaan namin. Doon yan hihiga, nakakagigil ka. No? So, ganon ho, yon. Okay? So, hello kay Sir Misael Alcid, no? Thank you so much sa inyong lahat dyan. At mga mahal kong kapatid, no? Magbantay kayo, ha? Ay, magbantay-bantay kayo sa kalawakan. Lalo na pag madaling araw, mag-observe kayo. Nako, baka masaksihan nyo ito. Maraming mga iba't ibang kulay na nasa kalawakan, ay nasa kalangitan, makikita niyo maglipad-lipad. No? Kasi ako, sino ba ito nagsabi sa akin, Lidimin, yung kwintas mo ba, nag-blue? Tininan ko, nga pala, nag-blue. So, alam niyo may kinalaman yan sa mga kudkuran yan, mga kudkuran. Okay? So, mga mahal kong kapatid, sana naunawaan ninyo ako. At, nagpasalamat ako sa inyong lahat. Okay? Kasi, ganun pala ka-effective. At naramdaman ko na ang mga tao uhaw sa katotohanan. Bagamat sila ay nabibilang sa kanilang mga organisasyon, mga foundation na kinabibilangan, uhaw na uhaw sila sa katotohanan. Okay? At tandaan ninyo, ang mga membro ninyo ay hindi ko kayo siniraan. Bagkus, pinapaliwanagan natin yan at nawa hingiin natin ang tunay na kaliwanagan, ang katotohanan, mangingibabaw sa atin upang ang katarungan ay mapairan natin sa bawat isa. Kasi ho, ang mga humanitarian na yan, makinig kayo, no? Mga organisasyon dyan, no? Wala kayong ibang alam kung magsigig release. Uulitin ko, baka akala ninyo, ha? Ang humanitarian na yan, baka akala nyo nalulugod yan ang dahilan na kalugdan tayo ng Panginoon. Palala ko lang sa inyo, ha? Hindi po yan ang bagay na kalulugdan ng Diyos sa atin. Nakalimutan ko lang yung setas, nakalagay po kasi dyan sa banal na kasulatan, ang nais ng Diyos upang tayo ay kaluguran niya ng Panginoon. Ipairal ang kanyang katarungan. Ngayon, may tatanong ako sa inyo. Kayo ba ng mga organisasyon, mga foundation, umiiral ba ang katarungan sa inyo na kapag hindi makabayad sa inyo ng membership fee ay hindi kabilang sa inyong beneficiaries? Yan ba ay makatarungan na maikonsidera? Ngayon, sa palagay ninyo, nakasunod kaya kayo sa banal na nakasunod kaya kayo sa nais ng Diyos para sa atin? Baka akala niyo yung humanitarian yung release ninyo magiging ano niyan, magiging kaluguran tayo ng Diyos. Hindi ho. No? Ipairal ang katarungan ng nais ng Diyos para sa ating lahat. Pag-isipan ninyo lahat ng aking sinabi. Ito po ay hindi para sa akin. Ito po ay paalala ko sa inyong lahat. Ngayon, kung natamaan man kayo, wala po akong intensyon para saktan kayo. Ngunit ganun po talaga. Alam ko maanghang, mapait sa inyong panlasa. No? Pero yun po ang real talk natin. Pag may lumalabas sa kalangitan sa atin na iba't ibang kulay, ang ibig sabihin niyan, protektado na ang ating bansa. I love you, Kuya Romania, Iglesia Katolika. And thank you so much sa iyo. Kay Susan Peralta Rocco, magandang gabi din po. Truth reality hurts. Yes, kapatid na Jennifer Kadungog. Oy, speaking of Tatay Digong, alam nyo, si Tatay Digong, malaki ang maitulong sa kanya ang tunay na royal family. No? Malaki ang maitutulong. Malaki ang maitutulong. But so far,
Dahil yung iba kasi, lalo na itong ibang mga solid DDS, nandun yung mga, sa words pa lang, mababasa mo sa kanila yung mga paghihiganti, no? Your choice, your life, of course, no? O, katulad ni Tatay Digong, your choice, your life. Kaya ganon, di ba? So, to make the story short, malaki ang maitutulong, no? Kay Tatay Diggs, ang tunay na royal family sa bagay na yan. Alam nyo ba, ito na, marami na naman kayong matutunan. Bakit malaki ang maitulong ng royal family sa kanya? Alam nyo po, kisuhudang ano pa man ng akusasyon, kapag ang tunay na royal family na ang kikilos dyan, susunod po yan ang ICC. Why? Ang ICC po ay binuo din po yan ng ating mga ninuno. And the fact, for your information, kung tutusin, hindi makatanggi sa atin ng mga yan. Dahil ang kanilang bansa, lahat ng ginamit nila para sa kalang ekonomiya ay sa atin din nanggaling ang kanilang mga back-up. Okay? Ngayon, sinong kikilos dyan? Ha? Malalim ho tong usapan. Hindi ito biro, hindi po to usap na kwentuhan na magpayabangan lang tayo. Na? Ngayon, may nagsabi sa akin, no? Kung may tulong ka, kung may magagawa ka, kung may alam ka, gawin mo. Kung sabihin ko naman sa inyo, bakit? Sino naman kayo para mag-utos sa akin? No? Wala ho akong nakita ng kababaan ng loob. Puro po mga salita paghihiganti ang naririnig ko. No? Kaya sabi ko nga, kung makauwi yan si Digong dito sa atin, malaking banta po siya ng kapayapaan. Ako na nagsasabi, malaking banta siya sa kapayapaan sa ating lahat, maging sa ibang bansa. Naku po, no? Malaking banta siya, sa totoo lang. No? Dahil, hindi naman si Digong, hindi naman si former President Rodrigo Duterte ang ano dito yung mga parang mga aswang nagigil-gigil, yun ding mga tao niya, no, yung mga sip-sip ba sa kanya, yan, akala mo mga tagapagmana ng mundo, no, makapagsalita, wagas, no, sa halip na mamagitan kayo sa gulo, isa pa itong mga religion na ito, no, sa halip na silang mamagitan, sila taga-susol, paano? Akala nyo, di ko alam, may mga tago-tago din king lihim, ano, para mapagtakpan din yung mga kalukuhan nyo. Pero ngunit subalit datapwat, lalabas at lalabas ang katotohanan at kayo rin mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili. May naaamoy ako. May naaamoy lang ako, ha. May naaamoy ako na isang grupo ng simbahan. Dahil sa kinakaharap niyang iskandalo, ilalaglag niya yan, maniwala kay sa akin o hindi. Ilalaglag din niya rin yung kakunaybans niya. Dito magkakaalaman, no? Dito magkakalaman ng lahat. Abangan niya na, abangan niyan. Sabi ko sa inyo, marami kang aabangan, no? No? So, ganun 'yon. Malaki ang may tutulong ng royal family. Okay? Do you believe that ngayon, sandali lang bago ko makalimutan. Napansin niyo yung TikTok ko kaganina na si Presidente Manong PBBM ay yun siya ng ICC. Maniwala kayo sa akin sa hindi po. Matapos na lang ang termino ni PBBM, yung sinasabi niyong ICC damputin siya o anuhin siya ng ICC, wala akong magaganap ng ganun. Ha? Nadadamputin siya. Matapos yung kanyang termino, matatapos yung kanyang termino, okay? Pagbigyan na lang kasi, konti na lang naman no? Huwag kayong attack, okay? Ayaan nyo siya magtrabaho para sa atin. Dapat sa inyo, tumulong na lang kasi tayo, hindi yung sirain natin lalo ang gobyerno natin. No? Bakit? Ha?
wala naman pinagkaiba panahon ni Ninoy, di ba? Ni Cory Aquino, di ba? Na ganun ang ginawa nila kay FEM Senior. Ala, kay People's Power. O ano na? Ano nangyari? May nagbago ba? Kumanda bang mga buhay ninyo? No? Naging ano ba tayo? Ang alam ko, mas lalong pabigat. Dahil noon, bata pa ako, nagkaroon ako ng isip. In fairness ha, panahon ni FEM Senior, nalala ko yung surf, no? At saka yung kiro-kiro-pick, yung chicharon na may natamis, no? Kiro-kiro-pick ba yun? No? Di ba noon, meron pa tayong pera na 5 centavos, yung si Lapu-Lapu. At saka yung si Tandang Sora na may paganyan-ganyan, paikot-ikot, no? Gring-gring sa Bisaya ba? No? Yun pang ginagamit noon. Makakabili na ako ng 2 chicharon, ang lalaki pa. Ngayon, ang mga chicharon, anak ng tinapa, oo. Ganon. No, mura pa. Nung yung sumunod sa kanya, ayan na, nagkawindang-windang hanggang ngayon. Wala rin yung pinagkaiba. Bakit? Pag si Sara yung upo ninyo, gaganda ang buhay ng Pilipinas. Pag si Sara ba uupo, pati mga kaluluwa niyo, ligtas? Yung totoo. Ang sa atin lang, no? Hayaan nyo na lang muna magtrabaho yung tao, si PBBM para sa atin. Dahil ako naramdaman ko yun eh. In fairness yung at saka yung asukal nagbaba. In fairness ang bigas talaga. Kasi dati yung kuha ko, abutin siya hanggang 60 per kilo. Ngayon 45, yung iba nga 44 lang eh. Naramdaman nyo ba? Kasi ako naramdaman ko yun eh. No? Tapos may mga ibang projects pa. So, ang alam lang kasi lang tao, ang bumanat ng mga mali na nakikita nila. Akala mo naman mga perfect sila. Akala mo naman wala silang mga dungis. No? Hayaan na lang natin magtrabaho. Ngayon, ipanalangin na lang natin yung si Tatay Diggs. Unang-una kalusugan niya. No? Kasi sabi nyo nga, gano'n ang nangyari sa kanya, di ba? At nawa, sa pamilyang Duterte, idalangin ko po na malagpasan ninyo at mapagtagumpayan ninyo ang hinaharap na pagsubok sa inyong pamilya. Okay? So, we cannot please everybody. So, ganun talaga, 'di ba? Kahit nga si Sir Pulong, 'di ba? Si Sir Baste, meron siyang mga hinagpis, hinanakit sa mga ibang tao na minsan tinulungan nila, no? Ganun kahit nga matindi yung revelation ni Willie Rebillame, todo naman to siya, grabe naman siya. Ipagpaumanin talagang pati yung pagtulog ng mag-asawang Valenciano, talagang inano pa niya na, ang pangit, pag tumulong tayo ng kapwa, wag na maraming daldal. Na? Tayo ang uupo, aagos ang ginto, parang nagasa ng ilog. Isa pa, wala rin hong silbi ang mga ginto na yan, kahit igulong-gulong po yan, wala na pong kwinta yan. No? Wala na rin kwinta. Okay? Kasi na yan nakaprogram na po lahat yan. No? So, ganun po yon. Mukhang napahaba-haba ako, sa aking mensahe sa inyo. So, mga kapatid, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay maging maayos at mapayapa. Mayroong mga kapayapaan sa ating mga utak, no? At maraming salamat po sa inyo, and have a blessed divine hope everyone. Walang hanggan na ang pinakadiyos ng kaliwanagan ang aking binibigyan ng kataas-taasang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian. Puri na nagsugo, hindi mga sinugo. How FEM address his my fighting faith to his fellow countrymen. Okay. How FEM address his... Okay, buti binanggit mo yan. Alam nyo ba kung bakit niya sinabi ang my fighting faith? No? My fighting faith for fellow countrymen. Okay? For me, may kinalaman kasi yan. No? May kinalaman kasi yan yung sinasabi niyang whoever you are the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove, for your information all. No? Fighting faith. My fighting faith. Dahil ito na, madugtungan na naman, nagpaalam na ako eh. Ang FEM Senior, kung bakit yung sinasabing regarding sa my fighting faith, dahil may kinalaman pa rin yan sa 4 na mystery box. Yung pang last na mystery box, yan ang dahilan kung bakit siya parito't paroon naghahanap ng mga pinakamagagaling na babaylan para lang mabuksan doon yung mystery box na number 4. Na hanggang ngayon, may kinalaman yan para sa implementation
Kay lidimin nyo lang narinig yan. Dahil yan ang katotohanan. Ha? Nagets nyo? Bakit niya sinabing my fighting faith? Dahil maging siya, naghanap po siya ng katotohanan. Yan po ang totoo. Kaya, kung sa Bisaya ba, nagpasumbingay na lang siya. Tama? Dahil bilang presidente siya, meron siyang tinatawag na pride. Hindi mayali sa tao yan. Ha? Yan ang tunay na fighting faith na nawa balang araw. No? Kasi doon yun ang sinasabi ko sa inyo. Sana mag-gets nyo to eh. Doon kasi sa 4 na mystery box na yun, kasi gideklara nilang El Banco Espanyol D. Isabela II ng bankrupt. Hindi naman ho na bankrupt yun. No? Ganon. No? Ganon po yun. No, yung pusa ko, nandito pa rin. No? Ay. O, naglambing siya, naglambing. O, ayan. O, sige, Mingming, para bida ka, Mingming, ha? No? Ay. No? So, ganon ho yun. May kinalaman po yun. Ako ho. Alam nyo, si Lidimin is 45 years old. Okay? Kung tutusin. Hala! Ay, okay. Kung tutusin po, hindi pa ako pinanganak, nandiyan ang mga yan eh. Kasi ho, parang mga telenovela lang na nababasa natin. Mahal ba Kisuyo nga? Paalam ko muna ito ha. So, isabit mo siya doon. No? May fighting faith. Dahil maging si FEM Senior po ay naghanap din po ng kasagutan ng katotohanan. Yan po yung totoo. Okay? Isa yan sa dahilan na bakit siya umikot. Naghanap ng mga babaylan. Magagaling na babaylan. May fighting faith. Kasi maging siya is naghanap siya ng katotohanan. Did read the whole content about his faith. Alam nyo po, kung tungkol sa faith ng tao, kung sasabihin at tatanungin mo sa akin, nabasa mo yan, kung nabasa ko yan, i-shortcut ko kasi kung iisa-isahin natin, hindi na to kaya i-absorb ng mga tao. Lalo na ang mga tao ay hindi naman ho katulad sa atin, na mayroon tinatawag na spiritual. Dahil hindi lang naman ho, may iba din kasi tayong mga kapatid na nanonood, hindi naman ho ganun kalalim. No? Ang pangunawa pagdating ng spiritual. Isa lang ho masasabi ko. Meron siyang sinasabi doon regarding sa butterfly. No? Alam niyo ba kung bakit nagbigay siya ng sign ng butterfly? Baka kala niyo yung maripusa talaga. Ang maripusa din po, may kinalaman din po yan kay Queen Isabela II. Yung maripusa na yan, siya rin po ang tunay na butterfly. Siya rin po si sinukuan. Okay? O ayan ha. Ngayon, natural, itigbak na yung nilalang na yon. Meron nga tayong tinatawag na successor or predecessor. Kaya nga sabi ni Dr. Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan dahil kung ano ang kanilang programa, ipagpatuloy natin yan. Legacy ba nila ba? No? Ano ang symbolize ng ano? Anong symbolize ng butterfly? Hindi ang katulad ng insekto na pag pinanganak, agad-agad. Ang butterfly is hindi dumadaan siya sa proseso. Right? Dumadaan siya sa proseso. Unang-una, yung maglalava muna siya, alam niyo yan ang proseso niyan, no? So katulad din po yan yung ginagawa natin doon. Hindi po yan instant na sasabihin mag-implement, meron pong mga proseso yan. Ha? Ganun po yun. Yung iba akala mo makapagsalita, ganito lang kasimple. Ang butterfly po, katulad gradually ba, kumbaga naka-program, di ba? Kasi ang butterfly, hindi naman agad, hindi yan katulad ibang insekto, no? Ang butterfly kasi dumadaan siya sa proseso. Bago yan tuluyan maging butterfly at lilipad, katulad din po yan ng mga buhay natin ngayon. Ha? Kung tutusin, ang nakikita ko ngayon, hindi pa po handa ang mga tao. Nandoon pa rin po ang pag-uugaling nangingibabaw ang material. Ha? Ano ba yan, Ming? Gusto talaga kita. The winner takes it all, the loser standing small. I love that. No? Gusto ko yan. At kung mararapatin at luluubin at hindi ninyo mamasamain ang mga nanonood sa akin,
Si Lidimin lang naman ang kauna-unahang nagpalabas tungkol sa mga kanta na yan. Ibig kong sabihin, ginagamit ko yung mga kanta na yan at ipinapaliwanag ko sa inyo na yan ay may kahulugan, mayroon niyang kaakibat dito sa lahat ng ating ginagalawan. Kaya yung Reyna nagaya-gaya na, trying hard copycat. Sasabihin mo, the winner takes it all. Oh my God, na-redeem mo lahat ng ginto. Eh bakit ngayon ang mga tao mo nagre-reklamo? Di-post ka pa sa FB. Oh, at least si Lidimin di-post, hindi nakabayad ng utang. Yung isa, buti na yung prangkahan tayo, huwag kayong magagalit sa akin. Di ba? Butterfly, pusa, aso, yan ang mga alaga ng ama. Part sila ng tinatawag na Animazola Kingdom. Pumunta kayo dyan sa estatwa ni Lola Isabel, dyan sa Isabela. Mabuti pa ngayong ahas, mabuti pa yung pato nandoon. But never kayong makakita ng agila doon. Why? Bakit? Bakit? Tapos hindi niya pa talaga naunawaan sa kuko ng agila. Nawa lahat tayong makalaya. Tapos kayo puro kay agila. Bakit? Sinong tunay na agila pinag-usapan dito? Itong mga politiko na ito na gusto hawakan tayo sa liig. At bago ko pala makalimutan, ayan na, nagagalit na si Lidimin. Nakita ko yung video ni Senador Marcolita regarding doon sa ICC, parang binanatan yung ICC. Mahal na senador, kung sasabihin po na ang ICC hindi na tayo maging part or whatsoever, no, ano ko lang to, base sa aking pangunawa, di dapat, wala na rin sana maging abogado sa atin ngayon, mag-aral ng abogado. Alam nyo bang ibig sabihin ng bar? British Association, yung literal, nakalimutan ko. Yan po yan, kasi yung mga, about ho sa mga pagbabatas, may tinatawag, western, mayroong tawag yan no? Sa kanila po natin nakuha yan, kaya itong ipralo na ito, maraming hindi nakakaintindi ng ipralo. Meron tayong ibang kapatid, kaya yan, ayusin pa natin yan. Meron tayong mga kapatid na mga indigenous na people, no? Lalo na yung mga chieftain na yan. Hala! Lahat sa kupin. Naiintindihan niyo ba mga pinaggagawa ninyo? Kung saan po ang pagiging chieftain. Makinig kayo. Saan nagmula? Sino ang pinaka-head, kumbaga sino pinaka-author ng pagiging chieftain? Ay kay Lola Isabela po yan. Malalim po ito. Tapos ngayon ang dami ng chieftain, tapos sarili mong mga katribo ibibenta mo dahil lang sa mga dahil dyan sa mga minahan na tingnan mo nangyari sa Surigao, di ba? Yung 2 tribo nag-away, paano? Hindi binigay yung nila, yung kanilang shares. Pag sure kayo dyan, wag ho kayong ganyan. Ang pagiging chieftain po, meron lang po kayong mga location kung saan nasasakop ninyo. Okay? Noon pa naman po, meron naman po mga chieftain yan, kaya nga nagkaroon ng mga mother title. At ito pa, mabuti na yung, ito bibigay kong tips sa inyo ha. Kapag ang titulo ninyo ay homesteads, hindi nyo ba alam na sa mga ginagamit ng treasure hunter? Isa yan landmark na ang area ninyo ay may laman. Kasi ang mga homesteads na yun, nakarecord po yan sa Amerika. Marami ka natutunan kay Lidimin, no? Sorry ha. Sa karunungan na yan, itinatas ko at pinupuri, dinadakila, niluluhati, pinasasalmatan ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Binigyan ako ng pagkakataon sa mga bagay na yan. Hindi po yan katang-isip ni Lidimin. Lahat, nakasystem. Kaya yung problema ngayon sa Comelec, yung haskods na yan, bakit pa kayo nagbilangan? Anong kwenta ng binayad ng kontrata sa kung anong kumpanya yan? Kung hindi man lang naibigay ang tamang serbisyo. Kaya ito ang sinasabi ko, Lord, sa mga senado dyan, bakit Comelec lang ba ang may pananagutan? Yung kumpanya, nakakontrata nila, hindi naman ho nabigay ng tamang serbisyo. Sige nga. Kaya sabi ko sa inyo,
hungkatin ang ugat, hindi lang ang puno, ugat. Alam niyo kung bakit? Sa susunod, mauulit pa rin kasi tutubo, uulit yan. Pero pag binungkalin niyo ang ugat niyan, kung kinakailangan, tuldukan para hindi natutubo, ibig sabihin, hindi na uulit. Learn from our own experience. Tama? Maraming ang natutunan sa akin ngayon. Hayaan niyo muna sila din magdaldal sa inyo class. Okay? Mamaya tayo kunti mag-dismiss. Magandang kaliwanagan, Lidimin. Puri nang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kapatid, Bobby Ramos, nung nakaraan na load, no? Thank you so much kasi nga po, sabi ko nga sa inyo, di ba? Malaki ang naitutulong niyo sa mga simple niyong load. Talaga lang, we are the world, we are the children, we are the one who will make a better place. Yes, Ma'am Mali Cheryl, no? O, di ba? O, nagsinghot-singhot na naman ako. Ito, malaking natulong to sa akin. Yung pagsisinghot ko nito kasi, ewan ko lang ha, hindi ko in-advise sa inyo, pero ako, based on my experience, sa kakasinghot ko po, ano kasi yan, yung mga plema, inilalabas niya, no? So, tingnan nyo, kanina pa yung kwintas ko, habang nagdadaldal ako sa inyo, di nagkislap-kislap siya, kaya totoo lahat sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Okay? Kaya ganun po yon, okay? Mabuti kapatid na Jennifer Kadungog, no? na ano mo yan, kasi yan, naisip ko yan, dapat ipaliwanag ko yan. May fighting faith. Bakit niya sinabing may fighting faith? Ha? May binanggit siya doon. May nabasa ko regarding sa may fighting faith. No? Ako kasi, pag nagbasa ko, yung pinakaano na ang buod, meron siyang binanggit tungkol sa butterfly. No? Naiintindihan ba ito ng iba kung bakit nagdagay siya ng butterfly doon? Anong butterfly? Ano yung lumilipad? Yun lang po ay simbolo. No? Nakatulad ng ginagawa natin, lahat po yan may proseso. Na? So, nawa itong gabing ito ay nabigyan kayo. Nino? Wala akong nabasa. Okay, may tanong dito. Ma'am, si Queen Isabela niyo po ba ay naging asawa ni Ferdinand Marcos Sr.? Hindi. Hindi siya naging asawa ni Ferdinand, hindi siya naging asawa po. No? Sino pa to? Kay Brisel Gordola Silmar Brizuela. Wow, ang haba ha, parang Espanyol. Pasensya na po sa pagkabigkas ko dahil Bisaya ako, okay? Kaya nahirapan ako magbigkas ba? Okay? Hello nga po sa inyo dyan watching from Santa Rosa, Laguna. Okay? Umilaw siya. Yes, Ma'am Lidimin, nagsidlak-sidlak naman kwintas mo na minsahe naman yan sa'yo. Yes. No? Ganyan yan siya. Actually, nakunan ito siya na nagkulay blue. No? Katulad ho ng sinabi ko sa inyo, ang kwintas na ito is very memorable sa akin. One time, mayroon isang matanda na nagbenta ng kwintas-kwintas ba na akala mo yung parang nitibo. Ngayon, nag-iisa, actually meron po siyang kadobol ito eh. Ito pong kwintas ko ay bigay to ng isang matanda. Kwento ko lang sa inyo, no? Taga-Ifugao siya. And now I know, naintindihan ko kung bakit taga-Ifugao siya at ano ang kinalaman sa buhay ko. Sabi ko sa inyo, tama ang ating dating Vice President Leni Robredo, ang Pilipinas ay puno ng kababalagan. Okay, pagpatuloy ko. Ngayon, walang-wala akong pera noon. Pero meron akong bisita na bumili siya ng merienda at may sobrang isang tinapay. Okay? At meron akong malamig na tubig. Tumitingin ako, pero sa totoo lang gustong-gusto ko, pero wala akong pera eh. Ngayon, ang sabi ng matanda, iha, nauuhaw ako, sabi ko lang, inang, tinawag ko siyang inang, wala po, meron ho akong tubig na malamig dito, tapos sabi ko, may tinapay dito, total, kakain na yung mga anak ko, dalhin nyo na lang po, at dalhin nyo lang itong malamig na tubig. Ito sinasabi ko, hindi para magyabang sa inyo, no? Dahil ito yung totoong
kwento ng kwintas ko. To make the story short, natuwa siya. So sabi niya, at hindi pa yon. Ang sabi niya sa akin, maraming salamat iha sa tubig. Dahil galing ako doon sa kapitbahay mo, marami naman siyang tubig, hindi ko naman kailangan ang malamig, hindi ako binigyan. Hindi ba lang naiintindihan na ang tubig ay simbolo ng buhay? Maniwala kayo sa akin sa hindi, i-demo ko ulit sa inyo. Tingnan mo, nagsidlak-sidlak na. Kasi totoong sinasabi ko sa inyo eh. Bahay number 1, kapitbahay ko. Bahay number 2, kapitbahay ko. Bahay ko, sunod kapitbahay ko, kapitbahay. Alam nyo ba na sunod-sunod, tingnan nyo, di ba? Alam nyo ba na sunod-sunod ang namatay doon sa amin? Sunod-sunod! Wala pang isang linggo yung kapitbahay ko naman namatay. Tapos sabi la, Jazz, hindi ka ba natatakot sa kapitbahay mo? Sabi ko, bakit? Sunod-sunod, namatay ang kapitbahay mo. Hindi, nakakatakot na naman, nakakaalam na, pati yung sa harapan namin, namatayan. Sabi ko, oo nga no. Ngayon, naalala ko yung sinabi ng matanda that ang tubig is sign of life. Ngayon, ewan ko nga ba, may nagdikta sa akin, maglagay ako ng ribbon na kulay pula sa pintuan ko. Ngayon, wala naman akong ribbon. Ang ginawa ko, pumunta pa ako ng Goldilocks. At meron, di ba merong sobra doon yung ribbon? Nag-abang talaga ako na may magtapon ng ribbon. Ay, naiiyak ako. May naalala ko. Kinuha ko yung ribbon, nilagay ko doon. Do you believe kinabukasan, ito yun yung kapitbahay natin inamatayan ba? Ito yung kapitbahay ko una, pangalawa, nasunod. Isabi nila, Just, hindi ka ba natatakot? Do you believe na paglagay ko ng ribbon, kinabukasan ang namatayan yung sumunod sa akin, hindi ako? Ganon kumilos ang Panginoon, magbibigay ng karunungan sa atin. Ha? Tapos nalala ko lang yung matanda, no? Sabi niya, iha, alam ko gustong gusto mo to. Iyon na ito, alaala ko sa'yo, wag mo akong kalimutan at hindi kita makalimutan. At alam nyo ba yung lanindig ang balahibo ko? At alam nyo ba na may kaysaysayan itong kwintas ko? Nawala ito sa akin 5 taon, pero bumalik sa akin yan. At isang spiritual din ang sa akin yan. Hello nga pala kay ate. Mga apo ang nakapulot sa kwintas ko. Nagtaka sila paano napunta doon sa kanilang toolbox. Nalaman nila na akin yun dahil nag-post ako, dahil kakaiba ho talagang kwintas ko. Meron hong double yan. Pag malungkot ako, pag nakakaamoy, doon na nag-umpisa pag makakaamoy ako ng mabangong bulaklak. Yung kadobulo niyan, maggalaw-galaw yan. Na parang buhay na buhay. Kaya lang pagbalik sa akin, wala na yung kadobol niya. Sobrang ganda po yan. Yan po ang 5 taon to na wala sa akin, na ibalik to sa akin. Sabi ng butik yun, di ba? Ganun ho yun. Hindi ho basta-basta yan. Okay? Umiilaw siya, yes. No? Marami ng bagay. Naalala ko nga yung anak ko dati. Ginising ako ng anak ko, ma, sisigupin tayo. Kasi yung, di ba, naalala mo? Yung namin, yung bubong, dig, gumaganon. Akala mo talaga parang sisigupin. Oo, naalala mo yun Tapos sabi ko nga lumabas ako, kung wala namang Pero nakita ko na parang may ilaw siya. Parang UFO ang dating, parang simpleng, sa madaling salita. No? So, ganun ho yun. Kaya ngayon, tanggap ko po kung may lahi akong animal. Tanggap ko po yun. Wala tayong magagawa doon. Di ba? Magilaw-ilaw, maguna siya, God. Kasi, hindi ako sa inyo. Hindi ako gumagawa ng kwento sa inyo. Ayan, iilaw siya. Nakikita niyo naman di ba? So, ganun po yun. Ayan. Di ba? Kayo na dyan. Kayo. Nakita din siya, nag-ilaw siya ng kulay blue. No, ayan Kita nyo naman, di ba? Ayan. Ganun po 'yon. Kasi iba. Kaya ngayon, mas naiintindihan ko na, sabi ko, bakit Ifugao?
No? At ang Ifugao, eto na, sabi ko sa inyo, marami kayong matutunan. Alam nyo ba na ang tunay na mga Ifugao ay may lahi silang mga Tausug? Yan po ay isang original na kasaysayan na itinago, yan ang tunay na kasaysayan. Ang mga kapatid nating Ifugao ay may lahi po silang Tausug. Yan po ang katotohanan. Isang kalihim-lihiman na itinago sa atin ang buong katotohanan. Hagdan-hagdan pala yan. Yung dito sa may hagdan-hagdan pala yan. Kaya kung makita nyo, may langgal manunggol. Sino ang namuno? Yung tunay na sultan na kaninunuan ng mga kapatid natin na mga tunay na descendants ng Sulu Empire, pamilyang Amil Hasan, at in behalf sa pamilyang Amil Hasan, ito po yung si Sultan Hajula Amil Hasan. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of Kadas, Lupasug Sulu Empire. Okay? Ganun po yun. Ang lalalim na, no? Ang lalalim na, kaya hindi katakataka si Lidimin, ang dami ng uban. Na kahit anong tina, lalabas talagang uban. Ganun. Hindi ho, biro. Whatever happens, gusto ko pong nakatanim sa inyong puso at isipan ang mga paalala ko sa inyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Uulitin ko, ang Ifugao na yan, malaki ang kinalaman yan sa tunay na sultan ng Sulu, the Sulu Empire. Yan po ay mga lihim na ilang taon na yan ay inilihim, no? Pero bilang si Lidimin Canuto, na pag-iwanan ng mahalagang bagay para sa ikakalaya nating lahat, kaya ako binabahagi po yan sa inyo. Okay? So, nawa, dalangin ko ng espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Have a blessed divine hope, everyone po, sa inyong lahat. Yan. Okay, magpapaalam na po ko sa inyo, ha? Ayaw man. Nasaan na yun? Ba't ayaw? Ayan na.